Typhoon Karina, nasa Category 2 na. At bumilis ang kanyang pagkilos, pahilagang kanluran, inaasahan ang bahagi ng Metro Manila at Southern Luzon, unti-unti ng magiging improved weather condition. Pero inaasahan patuloy pa rin na maghapon na magiging maulan, dulot pa rin ng enhanced habagat. Total na ulan sa Caloocan, mahigit 50 mm na. Bukod sa tropical cyclone wind signal sa extreme Luzon, ilang bahagi ng Isabela, nalalabi ng bansa, lalo na sa bahagi pa rin ng Luzon at Southern Luzon, uulanin pa rin ba at asahan pa ba ang mga pagbaha? Tatalakayin natin. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, July 23, 2024. Ang oras nating borsum ngayong tanghali ay alas 12:05 na ng tanghaling tapak. Well, medyo tanghali na tayo dahil marami tayong kinumpuni dahil sa matinding bugso ng hangin. Nagkaroon muna kami ng pagbabantay sa aming paligid dahil sa tindi ng bugso ng hangin, umabot nga po sa mahigit 80 kilometers per hour ang initial wind speed namin sa Caloocan, which is nagkaroon ng ilang pagsira sa aming mga tarpaulin, sa aming mga vicinity at sa aming likuran ng bahay. So medyo nagkaroon muna ako ng pagkukumpuni. So hindi agad ako nakapag-report kaninang umaga. Pero nag-post naman tayo ng latest update para sa dalawang weather disturbance mula kay Tropical Storm Papiron at Typhoon na si Karina. At nandun na po ang pinaka-full details at forecast track at actual at mga thunderstorm warning at mga inaasahang mga pag-ulan na sa tulong ng data feed ng Pag-asa. So pinupost naman natin, so hindi naman tayo nahuhuli sa ating updated na report. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, so maulan pa rin. Bugso po ng mga pag-ulan nito, mahangin at inasahan pa rin na mas gloomy ang paligid dahil nasa halos 98% ng ating relative humidity dito sa Metro Manila. So asahan pa rin ang tuloy-tuloy na mga pabugsong ulan. At makikita na natin sa ating dashboard mula sa Doppler radar imagery at makikita natin na malawakan pa na water vapor na nag-accumulate pa rin mula sa Timog Kanluran. Well, dala-dala po yan ng ating habagat pa rin na magpapatuloy pa rin ng mga ilang pag-ulan dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Siyempre, hindi Luzon at ilang bahagi ng kalurang bahagi ng Northern Luzon at lalo na sa matinding nakakaranas ngayon ng matitinding pag-ulan lalo na sa hilagang silangan ng Luzon at extreme Northern Luzon. 2 days ago pa, binanggit na natin yan na magiging mas masungit pa rin ang aasahan nila hanggang bukas po yan na Miyerkules dahil kahit na nasa bandang Taiwan na, itong si Karina ay ang bandang extreme Northern Luzon sa Batanes, Comox Islands at kaduluduluhan na ng Cagayan at Ilocos Norte ay mararanasan pa rin nila ang bugso ng habagat. At makikita natin sa ating lightning detection system, nasa total 180 strikes na po as of 11:12 o 10 p.m. rather. Nasa mahigit 100 count natin, nasa 180 po ang total lightning strikes natin. So, mabilis kasi yung animation. So, kitang-kita po natin dito sa bahagi ng kalurang bahagi ng Luzon within 2-hour period at sa mga baybayin, lalo na sa Cook area kung nasaan ang pinaka-sirkulasyon ni Typhoon Karina. So, bukod sa gloomy at asahan natin ng mga ilang bugsuan ng ulan at patuloy pa rin kami na nakakaranas ng mga light rain showers. Samantala sa lowest temperature na itala na aking weather station kaninang madaling araw, eksakto ng 12:02 ng madaling araw o hating gabi, nakapagtala kami ng pinakamababa na 24.7 degrees Celsius. Kahapon dahil maulan ay nasa 29.4 degrees Celsius lamang ang naging temperatura o pinakamataas na naging temperatura namin dito sa Caloocan as of 10:24 a.m. Ibig sabihin, comfortable po ang naging init pandama namin sa Caloocan at 36.9 degrees Celsius lamang na pinakamataas na heat index na yan sa amin. Pero kung pagtatabi natin
mula sa ating PNC streams in past 24 hours. Well, nabanggit na natin, talagang katimugang bahagi ng bansa ang mas mataas ng temperatura, gaya na lamang ng Zamboanga Peninsula na may pinakamataas na 34.6 degrees Celsius na almost stationary. Dahil mas maulap po sa amin sa Luzon at nakakaranas kami ng sungit ni Karina, so medyo ang Zamboanga muna sa pating Mindanao ang may pinakamataas na recorded highest temperature. Samantala sa Baguio naman na may pinakamababang temperatura na 17 degrees Celsius ang naitala. Pagdating naman sa Inulan, grabe ang Kalayan. Diyan sa Kalayan, Cagayan, naggrabe ang buhos ng ulan sa kanila. Umabot ng 252 millimeters na total rainfall. Well, kung sisilipin natin, yung mga listing natin na updated, total rainfall as of 12 o'clock PM ngayong hapon. Nakikita natin mula sa Kalayan, Cagayan, nangunguna sa may grabe ang total torrential rain sa 252 mm. Sa Apari ay 249 mm. Lawag, Ilocos Norte, 220 mm. Clark Air Base, nasa 208 mm. So, bandang Pampanga na po ito. Sa bandang Tanay Rizal naman, 197 mm ang total rainfall. At sa Sangley Point naman ay nasa 181 mm, Subic Bay 172 mm, Naiya ay 128 mm, ang Sinait naman ay nasa 128 mm, Iba Zambales 124 mm, Pag-asa Office sa Science Garden sa Quezon City 109 mm, sa Baguio 102 mm, Calapan, Oriental Mindoro nasa 86 mm, Tugigaraw nasa 86 pareho, si Calapan at Tugigaraw. Romblon ay nasa 82 mm, Ambulong 78 mm, Legazpi 65.2 mm, San Jose dyan sa may bandang Mindoro 64 mm, Dagupan at 56 at Basco Batanes radar site ay nasa 52 mm. Kung mapapansin ninyo ay napakataas po ang naging amount ng total rainfall po at eksakto sa ating naging accumulated forecast since noong isang araw at kahapon. Nangyari na nga po na inaasahan natin na hihigit sa 200 mm yung nasa bibandang hilagang silangan ng Luzon at maglalaro naman sa more than 80 o 65 to 80 mm naman sa may bandang kanluran ng bansa sa kalupaan. Tumugma naman po lahat ang forecast ng report natin since kahapon. Samantala sa Caloocan, kahapon nakapag-total lamang kami ng 48.9 mm na total rainfall. Pero kung pagsasamahin natin kahapon at ngayong araw, ay sumatotal of 108 mm. Kung i-add ninyo yung total rainfall namin kahapon at total rainfall ngayong araw. So nasa 100.8 mm na po yan. At madadagdagan pa yan itong maghapon. So, kung ikukumpara sa lahat, halos pinakadulo kami na may pinakamababang total rainfall kahapon. Ngayong araw ay nasa mahigit 51 mm na po ang total rainfall. Tingnan natin kung papasok pa tayo sa mahigit 60 mm na total rainfall sa Caloocan. At dahil sa matitinding at torrential rainfall sa may bandang hilagang silangan ng Luzon, maganda yan dahil magkakaroon na po ng supply at madadagdagan na po yung level ng dam reserves natin, which is i-report natin maya-mayang konti. Samantala sa ating outside humidity, so far, ay nasa current of 98% ang ating outside humidity, so almost 100%. Tumaas ito ng 2% since last hour. Very highly concentrated ang ating humidity. So, ingat po at expected magkakaroon ng mga problema ang ating mga electronic equipments kasi sobrang taas ng ating moisture sa paligid. Maglagay po kayo ng silica, lalo na sa may mga computer sets at mga appliances dahil kapag nagkaroon ng moisture ang mga electronic, magkakaroon yan ng kalawang at magbubunsod ng pagkasira ng mga electronics. At least meron kayo idea mula sa inyong lingkod. Atmospheric pressure, 1,003 hectopascals. Pasok na po tayo sa tropical, nasa at least low pressure area, yung range dito sa Metro Manila. Almost pasok sa tropical depression. Almost, pero low pressure area lamang ang detection base sa ating barometric pressure sa Caloocan. Ibig sabihin lamang may malapit tayo na tropical o malakas na tropical disturbance within 500 kilometer radius
mula sa amin sa Caloocan, which is itong si Typhoon Karina. So malapit lamang yung range, ibig sabihin malawak po ang low pressure area na umaabot dito sa amin sa Caloocan. Samantala sa high tide and low tide status, kasalukuyang maximum high tide tayo. So alam na natin na 1.5 meters po ang taas niyan. Delikado pong pumalaot, lalo na't mataas ang gale force winds natin dito sa baybayin ng Luzon o buong bahagi na po ng Luzon ha. Inaasahan natin napakataas ng gale force winds rather, at mataas ang mga pag-alon. Totally, bawal po muna pumalaot dyan sa area na yan, lalo na sa buong Northern Luzon, sa mga off-coasts yan ha. At dito sa may bandang southern part ng Luzon, bandang Batangas po, at dito sa may bandang Bicol region. Delikado po, at kung titingnan natin yung significant wave height na makikita sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin. Dito kasi siya nakasection, itong significant wave height, kasi ito yung pinaka real time na magkakasama sila sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Yan, at makikita natin sa pinaka sea level stream 9 ay mahigit sa 1.5 meters to 4 meters po ang taas ng alon sa buong bahagi ng Luzon ha. So medyo delikado po at napakadelikado po pumalaot ngayong araw dyan, lalo na sa may extreme no Luzon na kung saan mas malapit ang range ng sentro ni Typhoon Karina. So totally bawal po muna talaga. Maging yung mga flights ay pinagbawal munang bumiyahe patungo sa may bandang extreme Northern Luzon dahil delikado po at matindi po ang bugso ng hangin dala ni Karina. Medyo mabagal lamang yung servers ngayon ni Pag-asa, overload yung pinaka-server ni Pag-asa, kaya yung mga weather systems, kung mapapansin ninyo, mabagal ang loading dahil yung latency, nung chinek ko, yung latency mula sa station ni Pag-asa ay napaka-overload na po, more than 600 microsecond yung delayed latency. So hopefully ma-upgrade naman ni Pag-asa yung kanilang main computer servers nila dahil napakabagal po ng kanilang streamline kapag lahat ay nagagamit ang kanilang mga weather data. Nag-overload po. So bumabagal po yung transmission ng mga data sa iba't ibang bahagi ng mga ahensya ni Pag-asa. Medyo nag-overload. Samantala, sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:37 AM at inasang lulubog itong mamayang paggabi na at 6:28 PM. Ang ating 96% na lamang na illuminated na warning gibbous ay sisikat naman ito mamayang gabi at 8:11 PM at kinabukasan na po ng umaga ito ng 7:06 AM, lulubog na. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes, hanggang bukas na po ito ng Miyerkules, inaasahan natin maulap at nakakaranas pa rin tayo ng medyo masungit na bugso ng habagat at mga localized thunderstorms expected dyan. So, alam na natin ang ibig sabihin pagdating sa pag-ulan, 100% chance po hanggang bukas na ng Miyerkules na stationary. Bagamat bukas ay mga bandang mamayang gabi na po, unti-unti na po mag-i-improve yung condition sa Metro Manila, pababa ng Southern Luzon. Dahil bumilis nga po kasi ang kilos nitong si Typhoon Karina. So, mabilis na rin na medyo aalpas yung tindi ng enhanced habagat sa Metro Manila. So, yun po ang magiging kagandahan yan mga folks. Kapag ang bagyo ay mabilis ang pagkilos, habang umikilos ito pahilagang kanluran na. Highest and lowest temperature expected maglalaro sa 27 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Sa ating local weather outlook, babasahin natin kahit na wala na pong hindi na to latest at 3 o'clock AM nasa dito Pilipinas na mataan si Typhoon Karina sa layong 380 km east ng Apari, Cagayan na with maximum sustained winds of 130 km per hour. Lapit sa gitna at bugsong umaabot ng 160 km per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis na 10 km. Dito, that time, bandang alas 3 na madaling araw, mabagal pa ang kilos niya. Ngayong umaga, bandang alas 8 nung nag-report ako, bumilis na po ang pagkilos niya, umabot ng 30 km an hour. Kaya kung mapapansin niyo sa satellite imagery, nasa bandang Batanes Group of Island na agad ito. Silangan agad dito ng Batanes Group of Island, which is i-discuss natin maya-mayang konti. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa pinaka-detalye dito sa ating satellite imagery. Makikita po ang bilis ng pagkilos ni Karina. Nasa bandang
silangan na ito ng Batanes Group of Islands, halos northeast na ito ng Babuyan Islands. Ayan o, yung pinakasentro niya. Bago mag alas 8, mabagal-bagal pa ito kumikilos. Nasa may bandang Apari pa ito. At nung sinukat ko naman kanina kaninang alas 8 ng umaga, ay nasa layong 278 km east ito ng Santa Ana, Cagayan nung sukatin ko siya kaninang 8 a.m. Mula dyan, bumilis na po ang pakilos niya at 30 km an hour. Yung movement speed niya, pakilos pa northwestward. Kaya kung mapapansin nyo ngayong hapon, ngayong tanghali rather, ay nandito na sa may bandang silangan ng halos pa-Itbayat, Batanes na siya. O east na ito ng Itbayat, Batanes. So susukatin uli natin maya-maya dahil bumilis po ang pagkilos niya o dito sa may bandang northeast ng Babuyan Island. So napakabilis na po ang pagkilos niya habang kumikilos ito pa northwestward. Inuulit ko sa mga Pinoy natin sa Taiwan, mag-ready na po dahil kayo po ang unang tatamaan ng sentro ni Typhoon Karina. Unang magiging landfall ni Karina yan. So expected po sa mga taga-Taiwan, alam ko medyo preparado na po kayo dahil mas high-tech po ang inyong mga weather monitoring systems dyan. Pero, siyempre, hindi pa rin may iwasan yung sungit at lupit ng magiging pagtama niyan sa Taiwan. So, i-discuss natin mamaya-maya kung hanggang anong araw o oras na maglalandfall ito sa Taiwan. I-discuss natin mamaya. Samantala, yung magiging pag-ulan naman sa buong bahagi ng Lolo Luzon, well, kung titingnan nyo kay Pag-asa, nakataas na sa tropical cyclone wind signal ang buong bahagi ng Babuyan Island. Buong Ilocos Norte na po yan, Apari, yan. Kasama na yan ang Santa Ana, Isabela, at may mga ilang portions daw sa may bandang Polillo Island at Catanduanes. Medyo nakataas daw ang tropical cyclone wind signal dyan. Pagamat kung titingnan natin sa Aqua Satellite Imagery, mukhang sandalian lamang yan at nawala na rin kagad. So kung titingnan natin, bandang Polillo Islands at Isabela, yan, at dito sa portions ito ng buong extreme Luzon, ang ina-expect na tataas ang tropical cyclone wind signal dyan. Hanggang bukas po yan, ha? So, binanggit na natin, 2 days ago pa yan. So, sa mga nagtatanong na naman, paulit-ulit, panoorin nyo na lamang yung aking report since 2 days ago. Nauna ko na pong ipinaliwanag yan dahil nagkaroon tayo ng isa-isang analysis sa magiging kilos nga po ni Karina. So, yung bahagi nga po yan ng extreme Luzon mula Babuyan Islands, Batanes Group of Islands, buong hilagang bahagi ng Luzon. So, hindi na natin isa-isain masyado yan. Yan, yung buong extreme Luzon, Central Luzon, buong Central Luzon, kasama ang Metro Manila, buong Calabarzon area, hindi pa rin lusot ang Bicol Region, at buong Southern Luzon at Mimaropa, sa makakaranas pa rin ng mga ilang bugso ng mga pag-ulan, kasabay din ang bugso ng habagat o yung hangin dala ng habagat na nahahatak nitong si Typhoon Karina. So, matik na po yan mga folks, ha? Expected, ngayong maghapon, mararamdaman pa rin natin sa Metro Manila ang bugso pa rin ni Karina. Pero mga bandang gabi na po o bago madaling araw, expected na unti-unti nang medyo magiging kalmado na ng konti ang parte ng Metro Manila at Southern Luzon. Dinasahan na natin si Karina ay maglalandfall na yan sa bahagi na ito ng Taiwan. Kapag kasi ang pinaka-central o sentro ni Karina nandito na, yung inflow ng hangin ay nasa babandang extreme Northern Luzon na lamang. So, mga bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur, hanggang sa may bandang Pangasinan, ang medyo mararamdaman pa ang bugso o hatak sa habagat. And the rest, magkakaroon na ng bugso ng habagat dito sa may bandang southeast ng China. Yan, yung magiging significant na sungit ng hangin. Pero sa bandang Metro Manila at hanggang Southern Luzon, mga ilang pag-ulan na lamang ang mararamdaman natin yan bukas at hindi na sing-sungit ngayong araw at kahapon po. So maliwanag yan mga folks, ha? Hindi pa rin tayo makakaranas o hindi pa rin mawawala yung mga ilang kalat-kalat na pag-ulan bukas po yan sa Metro Manila hanggang Southern Luzon area. So ngayong araw, ang buong bahagi na po yan ng buong Luzon, Southern Luzon, hanggang Mimaropa ay expected pa rin tayo makakaranas ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. At inaasahan natin yung accumulated water vapor o ang mga pag-ulan. Kung titingnan natin dito sa ating windy map, dahil si windy so far meron na rain accumulation in 24 hours. Kung titingnan natin, asahan ang pinakamatataas ang bubuhusin na pag-ulan dito sa
extreme Northern Luzon, dyan sa may Northeast Luzon, hanggang dyan sa may bandang Batanes, Group of Island. Lalaro pa sa mahigit 160 at maaari pang umabot sa 200 mm ang forecast na posible pang abuti ng accumulated rainfall. Dito naman sa kalurang bahagi ng Luzon, maglalaro pa rin sa 45 to 80. Yan, posible pang umabot ng 100 plus ang expected accumulated rainfall kasama na ang parte ng Metro Manila. Naglalaro sa 90 to 100 mm. Yan, kung i-zoom in po natin ha, para mas detalye. Yan, mula rito sa baybad ng Quezon City, naglalaro pa sa 84 mm ang expected accumulated rainfall sa loob ng 24 oras. Malinaw po yan ha. Kabilang na ang Caloocan, well, nangyayari naman po dahil patuloy pa rin tayong inuulan at ilang bahagi ng dito sa may bandang Calabarzon, sa may bandang Batangas area. Yan, naglalaro pa sa mga 80 to 90 mm accumulated rainfall sa may Mindoro, higit 100 mm pa, aabot pa ata ng 135 mm ang expectancy na forecast na accumulated rainfall na aabutin. So dahil dyan ay mag-ingat po sa mga pagbaha pa rin dahil in-expect na malakas pa rin ang mga pag-ulan sa bahagi nga po ng Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi nga po ng Calabarzon at sa kalurang bahagi ng Mimaropa area. So malinaw yan mga folks ha. At mula sa bahagi nga po ng Visayas, northern part ng Visayas, ay in-expect natin ang mga pag-ulan po dito sa bahagi na to ng Masbate, Panay Island, yan sa may bandang Antique, ingat po, at mga isla ng Romblon sa may bandang Southern Luzon po. And the rest ng Negros region, magiging maulap pa din kayo dyan at asahan pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, mga ilang moderate at mga clusterized na heavy rain showers sa Cebu at ilang bahagi ng Northern Eastern Samar. Bagamat hindi madalas ang heavy rain showers, typically mga ilang light drizzle rains ang iira sa inyo dyan hanggang sa Leyte at bahaging dito sa may bandang Northern Mindanao. Pero hindi singtindi sa bahagi nga po ng South Luzon at Luzon na mas makakaranas ng matitinding almost violent to torrential rainfall. At least magiging commonly na mga ilang isolated na makalat-kalat ng ulan at ilang mga pagbugso pa rin, dulot pa rin ng monsoon trap na humahatak dito sa bahagi nga po ng Zamboanga at Visayas area. Yung mga ilang monsoon trap po yan na medyo nahahatak pa rin ni Karina, pero hindi singlala sa may bandang South Luzon na magbubunsod po ng matitinding bugso ng hangin. Pero mga ilang manaka-naka lamang, at least mga 30 to 35 kilometers per hour, approximate maximum wind speed ng monsoon trap dyan. At ingat pa rin sa mga potential na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa buong bahagi ng Northern Mindanao at just as by the Soksajen, Maguindanao, at ilang bahagi nga po ng Davao Region. Magiging mas maulap pa rin kayo dyan at expected pa rin po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagtulog. So generally, ang buong bahagi ng silangan ng bate ng ating bansa ay patuloy pa rin tayong makakaranas ng ilang kalat-kalat na pag-ulan. At kung titingnan natin sa mas malapitan, hindi gaya sa bahagi ng South Luzon, pero pagdating sa Mindanao ay mga ilang moderate at mga light rains pa rin ang iiral. So magiging mas maulap lamang kayo sa bahagi ng Mindanao at magiging isolated ang mga pag-ulan. So yun lamang po, generally, ang buong bahagi ng Luzon hanggang South Luzon, patuloy pa rin tayo makakaranas ng bugso ng malakas na hangin at matitinding mga pag-ulan. Expected yan hanggang mamayang gabi. Diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone center. Makikita po natin dito sa dashboard ang nasa category 2, typhoon na po. According yan sa 1-minute average wind speed ni Typhoon Jamie o ni Karina. Nasa category 2 typhoon na po siya at 1-minute average wind speed of 162 km per hour at bugsong maabot na ng 203 km per hour. Pero kung pagbabasa natin ang average o 10-minute average, nasa 120 km per hour ito at bugsong maabot ng 149 km per hour. Pero kung titingnan naman natin sa ating isa pang weather agency real-time monitoring, yan. So pasok pa rin siya sa halos category 2. Pero ito, category 1, typhoon po ito at 148 km per hour at bugsong maabot na ng 185 km per hour, which is very close to official. Dahil ito yung pinaka 6-hour increment kasi yung difference nito. Ito kasi very aggressive, itong nasa taas. So at least, namamonitor natin yung pinaka real time at yung pinaka incremental of 6 hours
period. So, kung titingnan ninyo yung pinaka-closer official, ito ay nasa 148 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 185 kilometers per hour. So, nasa 973 po ang central air pressure nito. So, ibig sabihin lamang ay patuloy pa rin ang malakas na nasa typhoon category. Ito namang si dating Butchoy, na si Tropical Storm Papirun, humina na siya ng bahagya at nasa 83 kilometers per hour na lamang ang 1 minute average nito at bugsong umaabot ng 104 kilometers per hour. So, nasa kalupaan nito ng China, dito sa may bandang Mongkai, yan, sa may bandang northwest ng Mongkai. So, nasa kalupaan o landmass na ito ng China. Anytime, tuloy-tuloy na po ang paghina niyan habang binabagtas nito ang northwest direction ng China. Dahil lalapit na sa pinakamalamig na temperatura dito sa may mainland China. So, expected na mabilis na rin na mag-dissolve at madidissipate itong si Tropical Storm Papirun. At nasa bilis ito na 10 km an hour, mabagal po ang pagkilos ni Papirun. Hindi kagaya ni Typhoon Karina na kumikilos ito pa north-north-westward sa bilis na 30 km an hour nga po. At makikita natin, nandito na kaagad siya sa may bandang halos Itbayat Batanes. Kung susukatin natin yung measurement niya ngayon, ayan, kung susukatin natin ang kasalukuyang lokasyon ngayon nito as of 12:16 PM, nasa layo na itong 306 km. Timog silangan ito ng Basco, Batanes. Ayun, Basco, Batanes yung pinaka-reference point natin. So, mabilis ang pagkilos niya at nasa bandang Batanes, Group of Island na kaagad siya. Kung pagbabasahin naman natin mula dito sa bahagi nga po ng Babuyan Island mismo, ay kung susukatin natin mula sa may Babuyan Island, nasa layo naman itong 311 km. Northeast naman ng Babuyan Island. Kung pagbabasin naman natin sa may bandang Santa Ana, Cagayan, yan, kung reference point na rin natin sa may bandang Santa Ana, Cagayan, nasa layo itong 334 km, northeast naman ng Santa Ana, Cagayan. So at least, pinakakumpletong detail na tayo ha, hindi lang sa may bandang Batanes, Group of Island at maging dito sa may bandang Cagayan pa rin. At nasusukat natin, malayo na siya sa pinaka-mainland ng Luzon area. So, gaya nating sinasabi, ay hanggang ngayong maghapon lamang natin at baka mamayang gabi o bukas na madaling araw, unti-unti nang kakalma ang bahagi nito ng Southern Luzon at Metro Manila sa makakaranas ng matinding enhanced habagat. Maliban na lamang sa may bandang extreme Luzon na patuloy pa rin makakaramdam ng lupit ng enhanced habagat. Dahil habang kumikilos nga po ito pa Taiwan. Well, regarding naman sa magiging forecast track niya, kung titingnan naman natin sa ating tropical cyclone track primary, habang kumikilos ito pa north-north-westward, yan, ay babagtasin ito ang kahabaan ng karagatan at inaasahang tatama ito dito sa may bandang mainland ng bandang Taipei, Taiwan. Well, anong oras ba yan? Ina-expect natin. Kung titingnan natin sa tropical cyclone track converted sa oras natin sa Pilipinas, at makikita natin by 8 PM po. So, kung bukas, ina-expect na lalapit ito, pero dahil bumilis nga pong pagkilos niya, ina-expect natin baka kinabukasan na ng hapon ng Wednesday. Ayan, bukas ng Wednesday ng hapon o gabi, inaasahan na nating maglalandfall itong sa mainland ng Taipei, Taiwan, itong si Karina, according dito sa extended forecast track natin. So, inaasahan buong gabi ay babaybayin pa nito ang karagatan dito sa Eastern Taiwan. At inaasahan natin bukas ng umaga, nandito na to sa malapit sa silangan ng Taiwan. At inasang maglalandfall na ito. Kung hindi man bukas ng hapon o tanghali, baka kung bumagal ito o depende sa galaw ni Karina, ay 8 o'clock PM bukas ay tuluyan itong maglalandfall dito sa bahagi nga po ng Taipei, Taiwan. Well, kung hindi na magbabago, yung track nito ay eksaktong sasapul ito dito sa may bandang Manao Township ng Taipei, Taiwan. So, yun po ang pinaka-expected natin na tatamaan yan. Pero maaari pa kasing kumabig yan ng mas mababa. Depende na lamang sa galaw ng steering environment niya. Pero nasisiguro tayo na tatama ito sa Taiwan at unang magiging landfall ni Karina. So, mula sa ating tropical cyclone track combination naman, ay kung titingnan natin dito,
in-expect pa rin natin na tutuloy siyang babaybay at nandito yan sa karagatan, pagitan nga po dito sa may Batang Batanes Group of Islands. So, malabo na po tumama yan at magkakaroon ng pagtama sa anumang kalupaan ng bansa. 3 days o 4 days ago pa lamang, binagit na natin yan at yung outer rain band na lamang ang magpapaulan sa buong Batanes Group of Islands at extreme Northern Luzon. So, maaring tutuloy ang magiging magandang ating panahon sa Metro Manila kapag ito ay nasa bahandan pagitan ito ng bandang Fujian, China o kapag nasa kalupaan nito ng China. In-expect na doon pa lamang tuluyang magkakaroon ng improved weather condition ang buong bahagi ng Luzon. Pero dahan-dahan, mauuna muna na unti-unti magkakaroon ng improved weather condition ang Southern Luzon kasama na ang bandang Metro Manila at dahan-dahan na unti-unti ang Central Luzon hanggang pataas na yan ng extreme Northern Luzon habang itong si Karina ay tuluyan na itong tatawid ng bandang Taiwan at tungo nga po dito sa may bandang East China, sa may bandang Fujian. Sa mga susunod pang mga araw o kung pagbabasahin natin ang forecast, inaasahan natin by Thursday o Friday dyan sa may bandang Fujian, China. So yun po ang ating pinakakumpletong detalye para sa ina-expect na magiging galaw ni Karina ngayong araw. Samantala, dito naman sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, medyo magkakaroon lang ng bahagyang delay yung loading dahil yung data feed ni Pag-asa, lalo na yung Global Spectral Model, medyo delay ng konti dahil nga po sa overload po ang servers ni Pag-asa ngayon So sa mga titingin sa website ni Pag-asa, expected mabagal ang loading ng kanilang mga web page at data feed dahil nga po sa overload ang kanilang main servers. Pero kung titingnan naman natin sa West Pacific Basin, ay yung binabantay natin na convergence ay sa ngayon ay nasa at least 10 to 20% po yung anomaly according dito. So, maliit pa rin ang chance na mag-i-invest sa ngayon at sa susunod na 24 oras na natiling mababa. So, very insignificant pa rin yung kanyang analysis. Despite na mababa, ay patuloy nating babantayin ito dahil gaya natin sinasabi, meron tayong at least 44 to 55 hour period para bantayin natin yung binabantay nating convergence dito sa may bandang southwest. Bandang southwest na southeast ng Guam o southwest ng Guam dahil bumalanda na siya dito sa may bandang southeast ng Guam Pero malayo-layo pa ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at maaari pang magbago yung kanyang anomaly dahil sa susunod na 24 oras ay mukhang magdi-dissolve din kaagad. According dito sa anomaly monitoring natin sa ating West Pacific Basin Monitoring. So, hindi pa natin makukonclude yan sa ngayon na magiging isang ganap na bagyo o invest. Pero ganun pa man ay panatili nating monitorin dahil maaaring yan ay C94W na patuloy na binomonitor ng ating tropical cyclone sector. Pero dahil hindi nagkaroon ng pagbabago sa loob ng 24 oras ang kanyang development, expected po na sa susunod na 24 oras, posible rin itong ma-dissolve at aalisin ng aking tropical cyclone sector. Well, kung ganun man mangyayari, mukhang lalabas na tama ang ating monthly forecast for the month of July na 1 hanggang 2 bagyo ang pumasok o nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At isa sa 2 bagyo na binanggit ko noong first day ng July, sinabi ko po ito, kung hindi man 2 sila na malakas na bagyo, maaaring isa sa 2 ay magiging isang malakas na bagyo, which is ito nga pong si Typhoon Karina. At yung isa, kung hindi man mag-traverse ng sabay itong 2 sa may bandang Isidro, Luzon, maaaring ang isa ay magta-traverse ito sa may bandang Visayas at tatagos ito ng bandang Mindoro, which is nangyari nga po kay dating bagyong Bukchoy. Nataon lamang low pressure ito at naging tropical depression lamang ito kung kailan ka-exit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ganun pa man ay maaaring sumakto po ang ating forecast for the month of July. Ayan, so medyo nag-load na po yung isa nating forecast models. Gaya na lamang ng Global Spectral Model. So makikita natin dito ay within 24 to 48 hours, unti-unti nang bibitaw sa mainland ng bandang Southern Luzon at Metro Manila yung pinaka-influence ng hatak sa habagat nitong si Karina.
At ang Taiwan naman ang unti-unti namang hahagupitin ni Karina. Ayun, no? So probably mga bukas na po yan. Hanggang Huwebes na yan nitong linggo. So paghandaan po ng mga kababayan natin sa Taiwan. At sa mga computer models naman, kung titingnan natin yung susunod sa kanya so far, yung binabantay nating convergence dito, base dito sa mga computer models ng GFS, very insignificant naman ang ipinapakita. So wala po. Wala namang so far na susunod kay Karina sa ngayon ang ating nakikita base kay GFS. Kay SMWF naman ay halos ganun din. Ay wala naman tayong nakikita na kasunod ni Karina. So halos tugma sila ng GFS na walang kasunod so far. Pero pagdating kay Nabjem naman ay medyo aggressive itong kay Nabjem na medyo may susunod daw sa kanya. Ayan o, kung titingnan ninyo. Which is itong pinapakita ay posibleng C94W o C95W just in case na susunod naman daw sa yapak ni Karina. Well, titingnan natin dahil hindi naman nagtutugma sa dalawang computer models ng GFS at CMWF. So may tuturing pa rin natin itong very insignificant o wala pa o malayo pa sa katotohanan sa ngayon. Para malinaw yan mga folks ha. At mula naman sa Icon at GAM ay halos kapare-pareho sila na GFS at ECMWF na walang susunod naman. Pero magpapatuloy ang intertropical convergence lines dito. So abang-abang pa rin dahil patuloy pa rin ang intertropical convergence lines na anytime may mabubuo pa rin mga tropical wave dyan sa area na yan. Lagi naman natin sinasabi yan. So, mukhang dito kay GAM may pinapakita rin na nag-develop na isang bagong low pressure area. So, halos magkapareho sila ni Nabjem. So, tingnan natin dahil gaya ng ating sinasabi, yung ating convergence nga po ay nagkaroon ng at least 22 km per hour yung upward low convection, bagamat napaka-insignificant yung kanyang vertical alok. So, anytime pwede rin ma-dissolve yan, mag-update tayo anytime. Samantala, dahil sa matinding mga pag-ulan, makikita natin dito sa ating water level map, ito yung mga rivers natin ha. Tingnan po natin yung pinaka-level ni Tumana. So far, hindi naman nag-abot sa pinaka-critical, pero nagra-rising po yung level ng river ha. Tumataas po. Pero hindi naman siya nag-alert pa so far, maging sa may bandang Ugong, Valenzuela. Tumataas din ang river level ni Ugong sa Valenzuela. At dito naman sa may bandang Santolan ay tumataas din sa may bandang Manalo Bridge. Sa bandang Green Hills naman sa San Juan ay tumataas din. However, sa ating current dito mula sa Data PD Pag-asa ay halos lagpas na o nasa alarm level na po ang parte ng Burgos na nasa 28.34 meters na po. So halos critical na po yung level ni Burgos. So, ingat po at expected po ang pagbaha pagka umapaw po yan. Pero the rest, maging sa Marikina, ay hindi naman masyado pa naka-critical level. Pero sa San Juan, ay critical level na po yung river dyan. So, sa mga taga San Juan, asahan po ang pagbaha sa inyo dyan dahil apaw na po ang San Juan River dyan sa San Juan. At least, nare-report natin ito, yung mga inaasahang pag-apaw po ng mga rivers natin ha. Take note yan mga folks, ang nasa critical ay ang Burgos at ang San Juan River. So ingat po sa mga kababayan natin, and so far yung Marikina River ay hindi pa naman masyado nakataas. Maging sa may bandang Marcos Highway ay hindi pa naman umaabot sa alarm level so far. Pero nasa alert level naman itong Sanangka. So kung titingnan natin ay wala naman sa pinakabandang Marikina. Hindi naman masyado tumaas pa. So sa Rodriguez, hindi naman masyado. So ang Pandakan lamang at Nangka ang halos nasa alert level na po yung elevation ng river nila. Wala namang nakataas pa dito sa bandang Marikina River. So far medyo hindi pa naman ganun kataas at wala pa naman sa may pinaka-warning level ang Marikina River. Samantala, sa water levels naman, ay makikita natin, nagre-recover na po ng dahan-dahan itong si Angat Dam. Ayan o, tumaas na po siya. Mula sa 176.97 meters kahapon, ngayong araw ay nasa 177.48 meters po siya. Bagamat nasa below critical level pa rin siya at negative 3.01 meters, pero at least unti-unti nang tumataas yung pinaka-deviation niya. Hindi gagaya ng mga nakaraan, nasa 4, halos negative 5 meters na po siya.
So medyo good news, sana tuloy-tuloy yan at makarecover po yung level ni Angat Dam hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, sa Ulat Lindol, makita natin napaka-noise na po ng ating seismometer. Normal po yan kapag mayroong bagyo o napakalapit na malakas na bagyo dito sa amin sa Caloocan. Then, very sensitive po kasi ang aking seismograph. Ni ultimo, napakaliit na vibration na hindi nararamdaman ng tao o ng pinakamaliit na insekto ay kaya po masagap kasi ng aking seismograph. Kaya ni ultimo yung sirkulasyon lamang ng hangin ni Karina sa malayong lugar ay nadedetect yung vibration niya. Doon na pa lamang natin nalalaman na ganun kalakas o katindi itong si Typhoon Karina. Samantala sa ating mga data feeds mula sa data feed ni PBOX, kung titingnan natin ay wala namang naitala na magnitude 4.0 pataas, pero marami-rami na rin ang mga mahihinang paglindol na naitala since 12 a.m. ng madaling araw. So, walang magnitude 4.0, bilangin agad natin yung total earthquakes natin ngayong araw, mula sa historical earthquakes natin for today. At kung titingnan natin yung total earthquakes natin for July, yan. Buti maganda yung servers ni PBOX, mabilis naman ang response. At kung titingnan naman natin yung pinaka-month of July at bibilangin natin, nasa total of 841 total earthquakes na po tayo. 789 dito is magnitude 2.0 pataas. 49 dito is magnitude 4.0 pataas at nanatiling walang nadadagdagan sa ating magnitude 5.0 at 7.0. And so far, wala naman tayong na-record na magnitude 6.0 pataas na paglindol sa bansa. So, nasa 841 na po ang total earthquakes natin at inasa nating lalagpas o aabot pa yan ng 1,000 bago magtapos ang month of July 2024. So, mapapansin natin halos puro 1,000 mahigit. At wala pa naman so far wala pa tayo so far na nai-record na umaabot ng 1,500 na total earthquakes, mga folks. Inulit ko, between magnitude 2.0 pataas po yan hindi natin inisanasama yung magnitude 1.0 pataas dahil hindi yan para sa akin hindi significant o maaaring isang local earthquake lamang, mga folks. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, July 23, 2024.
At hanggang dito lang ang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, July 23, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa mga gusto nyo malaman ang mga ibang detalye na hindi natin isama ngayong umaga. Makikita nyo naman lahat ng detalye dito sa aking webpage ang gusto nyo pang malaman bukod sa mga ulat natin ngayong tanghali at ngayong hapon. At visit naman sa ating website para sa mga details or real-time events mula sa aking weather station lalo na sa Caloocan dahil patuloy pa rin kami inuulan at lalo na sa mga minomonitor nating mga tropical weather systems natin na napaka-agresibo po ngayong araw pa rin. At visit naman din sa aking website bukod sa aking dynamic real-time mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po tayong lahat at magandang hapon po sa ating lahat.